Filipinos deserve better. Kanina lang niya yung pinost, ha? Tayo daw mga Pilipino, we deserve better. Okay? Bakit? So I am using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. Nagde-declare na siya dito. I am declaring na I will be the voice of the people na unheard. Palakpakan natin. Ay, mali. Palakpakan pala. Di ba? Ngayon daw siya magiging boses na ng taong bayan. Okay? 2 beses akong nakaranas ng baha sa buhay namin. Mismong mga magulang ko sa Taal Street, Davao City, nasira ang mga kagamitan namin at puro bulok ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 13 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin ko yan. Nakaraan yan. Okay? So I'm using my position, resources, and platform to be the voice to show our government official how to command. Putang ina, mabigat yan. Mabigat yan. Ibig sabihin, talagang gagamitin niya na kung papaano maging matikas, kung papaano maging malakas na nilalang. How to command. Hindi na yung patumpik-tumpik. Kasi alam niya, naranasan niya. So sinasabi ni VP Sara Duterte, etong gobyerno to, hindi naman kasi naranasang binaha. Bakit? Nakatira sa mansyon. Hindi ka babahain sa mansyon. Di ba? Pero ako, nakaranas ako nito at hindi madali. Trauma ito. Nakakita ako ng 30 na tao na namatay dahil sa flash flood. So nagsalita na siya, I will be the voice of the people kung papaano mag-command. Ha? Hindi nga dito kung papaano mag-request, papaano mag-utos ng eto command talaga, malupit. Ha? Talagang pag sinabi mong command, iba yun. Yeah? I'm using my position, resources, and platform just I did in the past. Nung ako'y mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA 11 na kailangan ng pag-aaral para sa flood control and drainage. Ito ay para may sinusundan ng City Engineers Office at DPWH. At na plano na hindi sila mag-iimbento ng proyekto. Nako po, grabe. Kaya nga, ayan, sandali. Bakit, ayan. Kaya nga merong nagawa ang PRRD administration sa flood planning nasimulan noong September 2016 at na-publish noong Hulyo 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control and Drainage para sa Davao City. Ito pa. Okay? Baka naman, beke naman. Ito na matindi, beke naman. Beke naman, gusto ng panahon na nang pondohan ang mga infrastructure project na naaayon sa master plan. Kasi nga, 'di ba? Napag-alaman ng Senado. Napag-alaman ng Senado na walang master plan. 'Di ba? O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Kasi nga, walang master plan. Walang master plan daw ang ginawa dito sa Davao. Tandaan ninyo, DPWH po ito tsaka NEDA. Nasa ilalim po ng Pangulo ito. Leaders should only say one thing. Sabi pala ito, leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing. That is, it is done. Di ba? Yun daw yun. Kailangan daw ang leader hindi na maraming daldal. Hindi na maraming hanas. Hindi sasabihin na, di ko alam yan. Wag na yan ang pag-usapan natin. Relief lang ang pag-usapan natin. Hindi, ang sinabi dito, ang leader daw, kailangan, ang sasabihin lang, it is done. Tapos. Leader should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Nako! Putang ina, lupit! Ano daw yun? Sino ba yung naakusahan tungkol sa cash?
Isulat nyo nga dyan. Isulat nyo nga dyan. Sino yung, pag sinabi mong cash, politikong mukhang cash, sino yon? Pag sinabi mong cocaine, sino yon? Putang ina, matindi tong banat ni BP Sara Duterte. Matindi to. Ito ang war. Pag sa cash, sino? Lagay nyo dyan. Pag sa cocaine, sino? Takutang ina niya. Derechuhan na to, Brad. Derechuhan na to. Gera na to. Gera na. Exciting to. Gera na ng word. Ano to? Word war na ho yan. Word, ibig sabihin salita. Word, hindi world. Word war. Pangalawa, cocaine. Sino daw yung cocaine? Naku po. Sino pa ba yun? Cocaine talaga. Hindi sinabi shabu. Ano ibig sabihin ng cocaine? Dun sa cash. Sino mahilig magbigay ng cash sa mga vlogger? Cash. Kilala nyo na. Sino ang mahilig sa cocaine? Naku po. Sino mahilig sa champagne? Putang ina. Yan na. Wala nang patumpik-tumpik. Di ba? Ayan ang hinahanap namin, BP Sara Duterte. Wala nang patumpik-tumpik. Sino ang mahilig sa champagne? Ito pa matindi. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Gago! Putang ina, pag hindi ka pa ba nawindang dyan, kung hindi ka mababad shot, isipin mo and most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Diretso na yun. Wala nang patumpik-tumpik yun. Tama po ba ako? Senator Cheese. Madam Hart Evangelista. Huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Alam mo kung bakit? Si BP Sara, nagalit na eh. Nagalit na ginawang waiter ang asawa mo. Dali, sorry. Asawa ba sila? Hindi ko alam eh. Pasensya na, hindi ko alam. Asawa ba sila o magjowa pa lang? Hindi ko alam anyway, wag kang pumayag na yung jowa mo ay paghawakin ng champagne. Again, we Filipinos deserve better. Wala na to, Brad. Wala na to, Brad. Wala na. There is no turning back. Shout out sa GCA at Japanese government na tumulong sa Davao City. You're the best. Ulitin natin Ulitin natin yung part na yun. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. At ano sabi niya? Ang tamaan, huwag magalit. O ang tamaan sa pool. Bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Madam, ready na ako dito. Gusto mo makita? Ready na ako, madam. Salamat sa iyong magazine. Di ba? Sila ngayon ng bad shot, oo. Tinamaan sila ng bad. Malupit. BP Sara Duterte, maraming salamat. Ito, sa madaling salita, dalawa lang ang ibig niya sabihin sa letter na ito. More than dun sa nagpasalamat siya sa GCAT Japanese government. Number 1, we deserve better. Okay? Hindi pala dalawa, tatlo pa lang. Ngayon ko lang naisip. Tatlo. Number 1, we deserve better. Number 2, okay, I will be the voice of the people. Number 3, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Tatlo yun. Nakita nyo na? Tatlo po yung sinabi. Di ba? Sino emotion? Sino kaya yung cash? Lagay nyo dyan. Cash equals to ganun. Cocaine equals to ganun. Champagne equals to ganun. Alam na natin eh. Bobo na lang hindi makahula niyan eh. Kasi may pitik sa dulo. And most certainly, pagka ganyan, attorney-toryo ng datingan yan, Brad. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Yeah? Ang lupit. Ano to? Exam? Oo. May exam to. Ano yung tatlo na yun? Tatlong pahiwatig ni BP Sara Duterte.
magsisimula na ako. I will be the voice of the people. Second, ang Pilipino, we deserve better. Number 3, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Oh, siguro, sabi nito isa, parang si Lisa lahat yun. Huwag ganun. Huwag mo naman lahatin. Isi-isi lang. Isi-isi lang, ha? Okay. Wala tayong magagawa. Cash, champagne, at saka... Oo nga, malupit. Malupit tong labanan na to. Matindi to, voice of the people. Nako. No comment na lang ako. Pag ikaw talaga, hindi ka pa... eto sa dulo yun, eto yun. Sorry, hindi ko na-post dito kasi may binabasa na ako. Ayan. Ayan yun, no? Ayan, yung champagne dyan. Ayan na ho yun, no? Yung si Cass.